Ito po yung aming mga gabing white green, oh, na hiningi ko sa paghihikap-hikap ko sa bundok quarry ko. Ito nakuha ko sa aking mga in-laws. Ayan, bago ako simula sa aking vlog na ito, magandang buhay sa lahat mga ka-agri. Tatanong ko lang sa inyo kung possible po bang maka 1 milyon sa gabi. Yun pag-uusapan natin sa mixing agri-kwentuhan na ito. Pag-usapan natin, possible nga ba na maka 1 milyon sa gabi? Ulitin ko po, 1 milyong piso. Posible nga po ba makuha ito sa mga gabi? Pag-usapan po natin yan sa ating vlog. Punta tayo sa isang variety. Maraming klase ng variety po yan eh. May white, may green white, may green maroon, may violet. Iba. Punta tayo sa isang aming pinagtataniman. So andito po mga ka-agri yung aming pinakamasarap na gabi. Kayo po i-comment nyo below kung ano yung pinakamasarap na variety ng gabi sa inyo. May variety nga po pala ng gabi na Makati. Yan o, yan natin dito, ang ganda nyan. Kala mo simple lang pero napakaganda po nyan. Ang tawag namin dito ay gabing mangyan, gabing binako, bako. Yun po yung mga tawag namin dito. Yan ay pwede nang gulain. Ang tinatanim po dyan ay yung anak. Mamaya ay manood kayo, ito pwede na itanim, anak po yan mula dun sa tangkay sa stolon. Ano tawag dito? Yung tawag dito ay ito yan o, tawag dito, umanak lang yan dyan. Yan yung kinukuha po diyan. Yun o, pag-usapan na po natin, posible nga ba no na maabot tayo 1 milyon dito sa mga gabing ito. Nagulat ako nung may ako magtanong ay 40 pesos na pala ang bili nila dito. Mga taga-Nauhan dumadayo pa sa Victoria. Ang ganda oh. Sobrang gaganda. So pag-usapan natin, lahat ng bagay ay may principle na pwede natin apply dito. Bago tayo mag-umpisa sa discussion ay yung nasa Luke 1:37. For with God nothing is impossible. Ikalawang principle, there are million ways how to kill a cat. May 1 milyong paraan para patayin ng pusa. Principle number 3, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun po ang mga golden principle na i-apply natin sa pag-discuss, pag-uusap patungkol dito sa gabi. Ang ganda oh. Ito pwede nang anihin eh. Pero mas maganda siya kapag tinatanim sa bayan kumpara dito sa bundok. Ngayon, kapag sa basis, nag-compute po ako ng sample batay do sa 40 pesos per kilo. Dati piso lang yan, pinapakayaw ng piso hanggang peraso sila na maghuhukay. Ngayon ay parang hindi na ibibigay na ngayon. Alamin muna natin din yung bago tayo mag-discuss sa after ng principle, ano yung mga pinagkikitaan sa mga gabi. Ang una po dyan ay yung dahon. Unlimited po ang dahon. Sa dahon pa lang, tingin ko ay kung masipag ka, marami kang tanim, million is possible talaga. Ito yung mga pinuputol, yung mga maaari, minsan purong dahon, pag minsan pati tangkay, pero merong bukod, magkakaiba ng market yan yung dahon. Bukod din po ang market nung pinaka-shoot nya. Ito yung itong tangkay nito, pag mga babagong nalabas, hanap tayo sa kabila ng mga babagong nalabas. Nagbunot na kasi ako dito ng pananim, mamaya magbibideo ako ng pagtatanim niyan. Yun po, nabibili din po yun. Iba ang presyo nun, wala akong idea kung anong presyo nun. Comment nyo below kung anong presyo nung mga tangkay sa ilalim. Dito yung mga shoot, parang shoot sa saging. Tangkay dito na babago. Sarap nun, nalagyan lang ng suka. Napakasarap po nun. Mostly mahihilig doon yung mga Ilocano, kaway-kaway mga Ilocano pong nanonood sa ating video. Yun po, dahon, tangkay, pananim, patatlo, pananim, laman, panlima, at yung tangkay, purong tangkay, meron namimili din yan. Pagsamahin na natin laman at tangkay. Isa, sunod ay dahon. Sunod po ay yung tangkay. Pang-apat ay pananim. Ano pa po yung naiisip ninyo? I-comment nyo na lang below. Yung nabibentahan sa gabi. Panlima, pwede rin binabalot din siya sa mga pambalot, sariwa, pambalot sa mga isda. May namimili din po yan ang alam ko. Ngayon, ganun po yung 5, yung po pwedeng market ng mga gabi. Mula sa pagkatanim, ilang araw kung gusto mong pirahin, yung pag lumabas itong talbos, pipirahin mo na siya.
yung tinatawag na laing. Napakasarap na laing. 20 pesos isang balot, 25 pesos dito sa amin yung laing. Comment to below kung magkano ang laing po sa inyo. Yung mga nalulutuin, yung pa yung mga lutuin, pang-anim, mga lutuin gulay, pero iba na yung usapin. Sa farm lang tayo ay 5 yung basic. So nagsample po ang inyong lingkod ng pagkikitaan na sample. Medyo madumi pa din sa gilid namin sa pagtataniman ko dahil nga napabayaan dahil nga medyo na-frustrate tayo sa kalabasa. Dito lang na tayo mag-discuss. Papakita ko sa inyo yung tataniman ko. Nagsample po ako ng computation. Ito yung tangkay pala, nakakita tayo. Ito, yan o, yan. Naputol na. Yan, nabibili po yan. Yung mga babagong nalabas na ganyan. So, hayaan ko muna siya para lumaki. Pag lumaki, saka po pwede siyang, pag marami ng ugat, pwede siyang ilipat. At may panibago na tayong gabi. Sample computation po, batay po dun sa 40 pesos na binibili ng nauhan. Sabihin ko 5 piso na lang isang puno. Piso lang dati ang bilis ng inflation rate. Pagtaas ng mga bilihin. Ito po ay medyo malabo, blurred. Tingnan natin. So, sa isang hektarya, kaya pong mag-produce ng 120,000 peraso. O mahirap siyang, kung kukumputin mo siya, ay meron lang po siyang 40,000 sa ikalawang taon. Magdodo times 2 siya. So 10,000 times 5 is 100,000 lang siya. Napakaliit. So 10 taon bago ka maka 1,000,000 sa isang hektarya. Ang pinagbatayan ko po ng computation is half meter lang. Ano po, half meter, aanak po siya ng minimum ng isa nga lang yan, nag times 2 di kaya nagiging 40,000. So 3 to 5 years, pwede mong maabot yung 1,200,000. Kasi magdo-double siya sa sunod na taon, 40,000 na siya, piraso, times 5 pesos, 200,000, times 5 years, ay meron ka 1 million. Ilas mo na lang po yung so 3 to 5 years, dahil ang computation yan ay minimum ng 2 ang anak sa isa. So, magdo-double siya, triple, kasi kasama yung inahin. So, magiging triple. So, yun, madaling computein na possible. Ito po isa laman lang na usapin at yung tangkay at yung buo nakasama yung dahon. Bukod pa po yung marketing ng daily na every other day na dahon talaga. So yun, maliwanag na po mga kagre na possible na kaya ang 1 million nga. Ano po, ang kalaban na lang talaga natin dyan ay yung ng principle na yan ay yung pagiging narrow-mindedness ng mga Pilipino at yung katamaran. At ito talaga hindi naman maaabot ng magic. Kasi mayroon pa diyang, ito yung mga challenge, di-discuss ko rin na maigsi itong challenge dito. Bago mo maabot yung 1 million. Ngayon po talaga hindi naman, kung malawak yung hektarya mo, pwede mo sabihin na million talaga. Pero, ito yung challenge. Saan ka kukuha niya yung ganyang mga pananim? Yun ang tanong, kaya mo ba mag-produce ng million yan? Kung bibilhin mo ng piso yan ang isa, may 1 million capital ka na agad. Wala ka din capital. Kung pala kaibigan ka, kailangan mong manghingi araw-araw sa mga kaibigan. May mga nagbibigay naman dito, mga pasampu-sampu. Para mo maabot yung, sabi nga, yung 1 milyon para ng pagpatay ng pusa. Yun po yun. Pwede mong kayang manghingi. Ang challenge pa is, may lupa ka bang hektarya? Kung wala, may solusyon doon. Kung talagang gusto, may paraan tayo. Sabi ko nga, pwede kang mag-arendo, pwede kang magsangla, mag-offer ng libreng linis, may kabahagi 10%, nasa sa iyong usapan kung ilang porsyento yung may-ari. Ito pa ang challenge po, isa pang challenge. Lahat ng challenge na basic ay atin ang i-discuss para wala na tayong masabi. Ang gabi hindi naman naganda ng pantay-pantay sa isang lupa. Pumaganda siya sa katulad na rep, puro abono po ito. So kung tatanim mo siya sa ganyan mga may kugo, hindi siya gaganda. Yun yung malaking challenge. Ang gusto nga niya yung mga likod ng piggery kasi patakaw po siya sa tubig at sa mga organic matter. So, kailangan pantay-pantay yung taba ng lupa. Usually po, ang tinataniman yan ay mga loam soil. Dito sa clay, gaganda lang siya kapag kaganyan, yung may mga organic. Sa ilalim siya ng malilom siya, pero tinambakan ko yan ng dumi ng kambing at tupa. Yun po yun, mga dahon ng kakawate, o nitrogen. Matakaw siya sa abono, yun yung challenge. Ano po? At minsan nalugot po yan, may season na nalugot. So, wala kang production pagka ganon. Susuloy uli siya at antayin siyang magdahon dahil yun ang pang-akit niya yung dahon. Sikat ang gabi, hindi sa laman kundi sa laing, yung nilalagyan ng mga
binging niyog na ginayat at mga hipon, mga karning, giniling, yun sikat ang gabi. Pero paborito ko sa kanya yung laman. So yun po, yan ang kagandahan ng gabi. May potential nga po siya makaabot ng milyon, kaya lang hindi siya magic. Hindi katulad ng maraming kababayan natin na laging gusto instant, magic, na milyon. Yun po, possible talaga. Batay sa aking pag-aaral, sa ating pinag-usapang ito, possible. Lahat ng bagay naman posible kung samahan tayo ng Panginoon, samahan natin sipag, at wala talagang posible sa taong tamad at makitid ang isip. Hindi bukas, sarado ang isip sa mga bagay na pagkikitaan. Kaya ngayon, medyo pumapalpak yung aking kalabasa dito sa nakugo na nga, gagamasan na po uli. Bukon ko po ulit itong nabuksan uli aking isip dito dahil nga kung kumain ako, minakakwentuhan ako, 40 pesos na daw pala kilo nito dito sa aming bayan. Grabe, hindi ko lang ramdam kasi hindi naman kami nabili. Bunot lang ako ng bunot. Yun ang kagalingan pag may sarili kang tanim. Kung malaki man ang nalalakihan tayo sa milyon, yung utay-utay nating pag-harvest, mamaya mamamalayan mo, kumikita ka na, marami ka ng savings dahil nga hindi ka na nabili ng ulam. Magsimula tayo sa simple, magtatapos tayo ng bongga kung gagawin nating career ito. Kung nakita natin maganda talaga batay sa aking discussion, natulungan kayo ng video at may area kayo, hindi ko naman sinasabi pong applicable ito sa lahat, malaking tulong kung may backyard ka. Pero kung gusto mong i-career at sundan mo lang yung mga pinayo ko, pwede ka mag-arendo sangla, pwede po kayo talagang kumita dito. So yun po, kung may alam pa kayong paraan kung paano maabot yung milyon sa gabi, pwede nyo po feel free po na i-comment below. Maraming salamat mga kakri, hanggang dito na lamang po at bye bye and God bless. Mamaya po sundan nyo lang po at ako ay magtatanim na ulit nito ng gabi.